Dinala na sa isang hatchery ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga nasabat na eel fingerling sa airport kahapon ng madaling araw. Bagaman ipinagbabawal sa batas, ipupuslit daw sana sa isang restaurant sa Hong Kong ang mga naturang semilya. Mahal ang benta sa mga ito kaya maraming Pilipino nahihikayat na gawin itong hanap buhay. May report si Cesar Apolinario. Madaling araw kahapon ang masabat sa Ninoy Aquino International Airport ang mahigit 40 kahon at 8 plastic ng bag ng eel fingerlings o igat. Ayon sa mga otoridad, ipupuslit daw sana sa isang restaurant sa Hong Kong ang kargamentong nagkakahalaga ng 21 million pesos. Sabi niyo yung aming Director Attorney Asis Perez, makikipag-coordinate siya sa NBI para magkaroon ng deeper investigation sa kasong ito. Para lumabas kung sino ang mga taong behind. Kung meron mang kasambat dito sa airport, dapat maimbestigahan yan. Sa ibang bansa, mabenta ang mga igat. Sa Japan kasi, paborito ang malinamnam na isdang ahas na ito. Ang mga Tsino naman tiwala sa kapangyarihan ng igat laban sa cardiovascular diseases at bilang pampainit daw ng romansa. Hindi katakataka kung bakit ginawa ng hanap buhay ng ilan ang pangunguha at pagbebenta ng igat. Sa Santa Ana, Cagayan, animoy naghahanap ng ginto ang mangingisdang si Heidi. Paano po kayo nahuhuli ng igat dito? Yan ma'am, sa pamamagitan ng mga lambat na yan ma'am, yan ang pinanghuhuli namin ng igat. Saan galing yung mga igat? Yan po ma'am, sa dagat po. Galing dagat, tapos pang-aanuin sila papunta dito. Sa kabila ng panganib, malaking pera raw ang kanyang nakukuha. Po, yung 8 kilos po ma'am. 8 kilos nakuha niyo sa isang gabi? Opo ma'am. Magkano benta niyo daw doon? Bali ano po ma'am, 80,000. Kasi 10,000 pa nun. Kwento pa ni Heidi, may mga middleman na bumibili ng eel o dalara sa Tagalog na ihahanda itong dalhin sa Apari bago ipadala sa Maynila. Sa bayan naman ng Peña Blanca, 800 hanggang 1,000 ang benta kada piraso ng higanting palos o sihin na nakikita sa dagat. Kaya naman pagkagat ng dilim, nakikipagsapalaran na ang mga magsisihin. Kuya, ano yung mga dala niyo? Ma'am, ito ang pinapang namin sa sihin, ma'am. Timpana. Pana, ma'am. Kayo lang gumawa nito? Siyempre naman, ma'am. At ito, ma'am, ito ang ginagamit namin sa pang ilaw. Maring ipinagbabawal sa Republic Act 8550 o Philippine Fisheries Code of 1998 ang pag-export at paghuli ng fingerlings ng igat at palos, maliban kung ito'y para sa research. These elvers are prohibited because they spawn in the Philippines and they are supposed to be the next generation. And if you're selling all of them, what will be the next generation? Posibleng makulong ng 8 taon ang mapapatunayang lumalabag sa naturang batas. Huwag po kayong mag-attempt at sigurado mahuhuli rin kayo at malaking bagay yung mawalan kayo ng permit at hindi na kayo makapag-export sa mga dating pang panahon. Cesar Apolinario, GMA News.